So, isang magandang umaga po sa lahat. First Sunday po tayo ng October. At ilang araw na lang ay matatapos na po ang ating 2021. At sa kabila po ng napakaraming mga problema, kaguluhan na nagaganap sa ating pong palibot, ang mga anak ng Diyos ay patuloy po na ginagabayan, iniingatan at pinagpapala. At marami pong mga dahilan na dapat tayo po ay mas lalong magpuri sa Panginoon, maglingkod, at tayo ho gawin ang kalooban ng Diyos. Especially at this point of time, na mukhang malapit na nga po pagdating ng ating pong Panginoon, for all the signs ay nakikita na po natin. But anyway, sa lahat ho ng mga 611 people, wherever you are, kami po ay patuloy na magpapasalamat sa inyo pong suporta sa panalangin, ang inyo pong support sa ministry po nito upang patuloy po na magawa natin ang kalooban ng Panginoon. So today ay tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Panginoon, and I want to encourage everyone. Pwede po ninyong i-share ito pong mga teaching po nito sa mga friends po ninyo. So kahit ngayon, you can share it also para po mas lalo pang makarating sa iba ang mga magandang balita ng atin pong Panginoon sa banal na kasulatan. So let's open our Bibles please in the book of John chapter 7, verse 37 hanggang po sa verse 39. John chapter 7, verse 37 to 39. Ganito po mababasa natin. On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink." 38. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. And 39, by this he meant the Spirit whom those who believe in him were later to receive, up to the time that the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. Pwede ba natin basahin muli? Verse 37 ng John chapter 7. On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink." 38. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. 39. By this he meant the Spirit, whom those who believe in him were later to receive, up to that time that the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo sa araw po nito. Dalangin namin, Lord, ang paglukob mo sa amin ng iyong kapangyarihan. Let your Spirit, O God, be upon us as we study your word today. And I pray, Lord, that may you open our spiritual eyes so we can see, O Lord, ang iyo pong rema sa araw po nito. Buksan mo rin ang aming mga pandinig at marinig namin at matanggap namin ang mga salita na nais mo, Panginoon, na matanggap ng bawat isa. And so, Lord, today I pray in the name of Jesus that as your word is being preached, O God, may you display your glory, not only, O God, in this place, kundi maging Panginoon sa lahat ng tao na tatanggap ng iyong mga salita, saan man sila naroroon, nasa tahanan man sila, or wherever they are. Lord God, I pray that may you touch them, O God, may you bless them, give them your word, because we believe, O God, that every word that comes out from your mouth will not return void, O God. But I pray that, Lord, your word na matanggap po nila will accomplish great things, O God, sa buhay ng bawat anak, ng bawat tao na tatanggap ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Ngayong araw po nito ay napakahalaga ng atin pong papag-usapan sapagkat ito pong mga talata, mga salita na atin pong aaralin ngayong umaga, napakalaki po ng koneksyon nito sa buhay Kristiyano po natin. Dahil nakakalungkot pong isipin sa mga panahon po nito, ang buhay Kristiyano madalas ay hindi na ho ganon siniseryoso. Dahil lahat ho ng tao, everyone is claiming that they have Jesus in their hearts, that they know the Lord, that they know the Word. But remember, brothers and sisters, it is not just about knowing the Word, but the Bible is telling us, ang babalikan at pagpapalain ng Panginoon are the doers of the Word. Hindi lamang nakinig, kundi yun pong gumagawa ng mga salita ng Panginoon. Marami pong mga tao nagkiklaim, Kristiyano din kami. Pero alam mo ninyo mga kapatid, marami rin nagkiklaim na sila ay merong pananampalataya. Pero ang Panginoong Yesus ay nagwikat, nagsabi, ang banal na kasulatan ay nagsasabi, ang pananampalataya ng walang kalakip na gawa ay patay. For faith without action is dead. And so today gusto ko pong mag-aral po tayo, makinig ho tayo, unawain ho natin, ito pong papag-aralan natin sa araw na ito. Yamang katatapos po nating nag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Gusto ko pong maunawaan natin na wag po nawang mawala yun pong benepisyo ng pagse-celebrate ng Feast of Tabernacle sapagkat ang pagse-celebrate po ng Feast of Tabernacle ay merong kalakip na pagpapala. Pero hindi lamang po selebrasyon na naging tradisyon ng tao, kundi kinakailangan ay maintindihan ng bawat anak ng Diyos, bawat mananampalataya, kung ano po ba yun pong ibig sabihin ng Feast of Tabernacle upang sa ganon ay mas lalo po nating maunawaan sa malalim na kaparaanan kung bakit ang Panginoon nire-require ang lahat ng mga mananampalataya na mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Ang Panginoong Jesus, pinagpala po niya ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Do we believe on this? If we believe in the Lord, we shall be saved. At kalakip ng kaligtasan na ipinigay ng Panginoon po sa atin ay ang mga pagpapala. Hindi lamang espiritual, kundi lahat ng aspeto ng buhay ng tao ay pagpapalain ng Panginoon. For they that calls upon the name of the Lord, they shall be saved. So, Jesus Christ blesses all who believe in Him. At alam mo ninyo, sa mga talata na nabasa po natin, the greatest blessing marahil na po pwede po nating matanggap ay yun pong rivers of the living water of His Spirit so that we can also be a blessing. Can I hear amen? Ang pinakamainam na pagpapala na po pwede mong tanggapin sa Panginoon ay yung ikaw ay maging pagpapala. A lot of people, they pray, Lord, bless me, bless me, bless me. Pero ang pinakamatinding sukatan ng isang pinagpalang buhay ay kapag ikaw ay isa ng pagpapala. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, yung ikaw ay maging blessing. Lahat hotang tao, in our prayers, gusto po natin maging mapagpala. We want to be blessed. Pero alam mo ninyo, ang sukatan ng tunay ng blessed life ay kapag tayo ay blessing na. Kaya mo sinasabi ng Panginoon that the living water, ang bukal na tubig na ito,
ay tanggapin natin at ang sabi po ng Panginoon, yun ho yung lalabas sa atin. So may ilang mga bagay po na gusto ko nating maintindihan sa umaga pong ito. Tungkol sa sinasabi ng Panginoon nung siya po'y nag-attend ng Feast of Tabernacle, nung nababanggit po niya, ang chapter 7 verse 37 to 39 ng John. Nung ang mga tao ay nagse-celebrate ng Feast of Tabernacle, nagsasalok ng tubig, dinadala sa altar. Because they really want to experience the favor, the rain na nagmumula sa Panginoon. Nakita po ng Panginoon how desperate ang mga tao nung mga panahon po na yan. Kaya nga po, ano sabi po ng verse 37? Nung nakita po niya yung mga tao, they are so desperate of experiencing the rain na nagmumula po sa altar. And Jesus stood and said, in a very loud voice, para po marinig ng lahat ng tao. Nung pinag-aralan ko po yung sinasabing in a loud voice, nandun po siya isang elevated na lugar ang Panginoon. Sa altar, dun siya umakyat upang ang lahat ng tao ay makita siya at marinig. Sapagkat nung mga panahon na yan, ang mga tao, mukhang hindi po nila naintindihan kung sino o kung paano po nila tanggapin yung rain of blessing na pinangako ng Panginoon. And so Jesus shouted in a loud voice, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Marahil ang mga tao nung araw nagtataka, ano bang nangyayari sa taong ito? Walang makapagpaliwanag. Pero naiintindihan ng Panginoon ang pangangailangan ng tao nung panahon na yan. Sapagat walang pangangailangan ng tao na hindi po nalalaman ng Panginoon. Bago pa man po magsalita at humingi ang tao sa Diyos, alam ng Panginoon ang pangangailangan ng tao. And at that time, God, Jesus Christ Himself, alam po niya ang problema ng Israel. Alam niya ang problema ng mga tao sa Jerusalem. Alam niya ang problema at pangangailangan maging ng mga Gentiles nung mga panahon na yan. And they are in need of a Messiah. They are in need of a Savior. They are in need of a living water. Why? Nakita ng Panginoon mukhang tigang na ang mga tao nung panahon na yan. Verse 38, nung sinabi ng Panginoon, I am the living water, he who believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. Dahil inaasahan ng Panginoon na yung mga tao sa templo ay maging blessing sana sa maraming mga tao. Pero bakit pati ang Messiah gusto nilang patayin? Nakita ng Panginoon ang tao nung panahon na yan. Mukhang wala nang lumalabas na living water from within them. Walang word, walang rema na lumalabas sa kanila. For even in their lives, in their personal life, wala na hong nakikitang apoy, wala na hong nakikitang, the fruit of the Spirit, na yun sana ang makita sa mga tao na nasa loob po ng templo. But brothers and sisters, today, bilang mga believers sa mga panahon po nito, bilang mga believers na sumusunod sa salita ng Panginoon, believers of the Word of God, believers nun pong mga pangako ng Panginoon, there are few things na gusto ko pong maunawaan natin. Meron po kasing pangako ang Panginoon in verse 39. Pwede ba natin mabasa yan? Verse 39. By this He meant the Spirit whom those who believe in Him were later to receive. Sapagkat meron po kasing magaganap
sa mga mananampalataya ng Panginoon nung panahon na yan. God's perfect will is that for every believer to receive the Spirit. At yun ho ang problema nung panahon na yan, na kinakailangan pong maranasan at matanggap ng mga tao in order for them to experience the living water. Number one in this lesson, gusto ko pong maunawaan natin, the person of the promise. May pangako ang Panginoon, may pangako ang banal na kasulatan that people will receive that living water. And that living water is the Spirit of God. It is a promise. Pero ang pangako pong ito ay kinakailangang maunawaan natin, meron pong persona ang pangako na ito. Can I hear amen? And Jesus' claim shows Him to be God in a human flesh. Ang pangako po na ito ay mangyayari sapagkat ito po ay naganap at nangyari. Kailan? Nung ang Panginoon ay naisilang sa Bethlehem. That living water ay naipangako noon pa lamang sa simula. But you know, Jesus is the fulfillment of the Feast of Tabernacle according to John chapter 1 verse 14. Can we read that part? John 1:14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. And that person na naipangako ay dumating. At siya po yung nagsabi sa John chapter 7, especially of verse 37 to 39, that the people are in need of the living water. At sabi po niya, I am the living water. Can I hear amen? Kung papag-aralan po natin, ito pong living water po na ito na hindi po natin ma-connect doon po sa person ng pangako po na ito, we will not appreciate it. But brothers and sisters, napakahalaga na maunawaan ho natin that Jesus claimed that He is the living water, na siya po yung Messiah na ipinangako, na siya po yung Messiah na dumating, the Word na kasakasama po ng Panginoon nung simula pa lamang, He became flesh and tabernacled with man. And that person, si Jesus po na yan, siya po yung nagsabi, I am the living water. Not only the living water, but you know in John chapter 6 verse 32 to 35, ang sabi po ng Panginoon, John chapter 6, I tell you the truth, it is not Moses who have given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. Verse 33, for the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. And 34, from now on, give us this bread, sabi po ng mga tao, and sabi po niya, verse 35, then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me
will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Now, listen to this. Panahon pa lamang po ni Moses. The bread is already there. Can I hear amen? And that bread, at yun din po yung nagsasabi that I am the living water, that person ay dumating sa John chapter 1, that word, that living water, that bread ay dumating, and he tabernacled with man, and that is about the Lord Jesus Christ. Amen. Now, 1 Corinthians chapter 10, verse 4. 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Can we read it aloud? And drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. And drank the same spiritual drink, for they drank from that spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Kailan ho nangyari ito? Nung panahon po ni Moses. Do you remember? Maalala ho natin? Nung nauuhaw po yung mga taga-Israel, sa gitna ng disyerto ay meron pong nakitang rock. At ang sabi po ng Panginoon sa kanya, ituro mong yung tungkod at lalabas ang tubig. At alam niyo ang ginawa ni Moses? Ginawa niya ang utos ng Diyos Ama. At lumabas po ang tubig at ang lahat ng mga taga-Israel ay uminom, maging ang kanilang mga alagang hayop. Pero nung binabasa ko po ito, that accompanied them. That spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. That person, the Word who became flesh, is the spiritual drink na sinasabi po ng Bible, na nung panahon pa lamang ay kasama na ng mga taga-Israel. And mind you, my brothers and my sisters, that spirit, that rock was Christ. Hanggat hindi po kasi maintindihan ng tao yung sinasabi ng Panginoon, I am the living water. Hanggat hindi po natin ma-connect ng mabuti ang sarili po natin doon, we can never appreciate yun pong ginagawa ng Panginoon sa atin, that living water will flow from within us. Do you get my point? Hanggat hindi po natin na-connect ang sarili natin doon sa person ng spiritual, ng living water po na ito, we can never experience that living water to flow from within us. Nagtataka lamang ako, ang dami po mga Kristiyano sa mga panahon nito ang nagsasabi, ang hirap maging Kristiyano. Ang hirap mag-testify. Ang hirap maging blessing. Ang hirap sumunod. Ang hirap, para sa ilang mga Kristiyano o mas marami sa mga kapatiran ngayon, parang hirap na hirap sa kanila pong buhay Kristiyano. Ang hirap mag-soul win, ang hirap mag-disciple, ang hirap gumawa ng mabuti. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Pero isang bagay ho ang nakakatuwa. Alam niyo po ba ang pagiging Kristiyano? Kung lamang naiintindihan ng mga taong tinawag ng Panginoon, nakaranas ng kanila pong kaligtasan sa Panginoon, Christian life ay hindi po pressure. Ang Christian life po ay
hindi kabigatan. Kaya nga po may awit tayo nung araw, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Pero ngayon parang ang hirap, marami pong mga Kristiyano ngayon, di man po nila sabihin, pero parang hirap na hirap po sila maging Kristiyano. May kausap rin po ba ako? Parang ang hirap magsimba pag linggo. Diba? Parang ang hirap mag-witness. Kaya nga po yung iba sa mga marketplace, ayaw nilang ipaalam na sila po ay born again. Bakit? Nakaka-pressure. Kasi kapag ka nalaman nilang born again ka sa marketplace, ang tingin nila sa iyo, santo ka. Eh alam mong gusto mo ring magkasala. But today, brothers and sisters, panahon na maunawaan po natin. God, Jesus Christ Himself promised na tayo tatanggap ng living water. And then after that, that living water will flow from within us. Can I hear amen? Ano sinasabi ng Isaiah chapter 12 verse 3? Isaiah chapter 12 verse 3. Can we read it aloud? With joy, you will draw water from the wells of salvation. Can we read it again? With joy, you will draw water from the wells of salvation. Pagkatapos mong maligtas, pagkatapos mong tinanggap ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon, alam mo, meron daw pong kasiyahan. Meron pong inner joy ang tao as we draw water from the wells of salvation. Amen? Can I hear amen? Hindi po ma-appreciate ang ilan ito. Pero gusto kong tumingin ka sandali. Ikaw na nasa bahay, ikaw na nakikinig ngayon. Di ba? Ang daming namamatay ng COVID pero ikaw hanggang ngayon ligtas ka't buhay ka. Ang dami nang nag-positive. Nagkaroon ng severe na mga symptoms. Pero ikaw, iniingatan ka ng Panginoon. Di po ba masaya? Lahat naghirap. Pero tayo, patuloy na pinagpapala ng Panginoon. With joy, you will draw water from the wells of salvation. Kapatid, kaibigan, marami po tayong mga kwento sa buhay na naranasan na po natin yung living water po na ito. The only thing is that we did not appreciate it. Sapagkat hindi po natin nakita yung persona na sinasabi po ng banal na kasulatan. Jesus Christ is the very reason kung bakit ikaw at ako ay merong kaligtasan. Kung bakit ikaw, pati buong tahanan mo, ay merong kaligtasan. Can I hear amen? Isaiah 44 verse 3. Can we read it again? Can we read this part? For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. Alam niyo kung bakit po ako masyadong masigasig sa paglilingkod ko sa Panginoon? Marami rin po akong mga nakita na nakakatisod na hindi na sana ako magpatuloy maglingkod sa Panginoon. Marami pong mga punto sa buhay ko na halos ayaw ko na rin ipagpatuloy ang paglilingkod ko sa Diyos. Pero alam mo, isang bagay lang ang naalala ko. Kung matitisod ako sa buhay ng iba, anong mapapala po?
Kung madi-discourage ako sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko, anong mapapala ko? Pero alam mo, nung nabasa ko po ito, chapter 44 ng Isaiah, verse 3, dahil ako po'y nangarap na magkaroon din ng pamilya at anak, nung nakita ko, I never, nakalimutan kong bigla yung mga discouragement sa buhay, sapagkat ang encouragement po ng Panginoon, sa akin nung panahon na yan, I will pour water on the thirsty land. Nung panahon na ako po'y discouraged, tinanggap ko po ang living water po nito. And the streams of the dry ground, I will pour my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. Alam mo kung magulang ka, kung nanay at tatay ka, siguro dapat po mong maintindihan ng mga bagay po na ito. You really need to fight the good fight of faith. Na huwag kang bumitaw hanggat hindi mo natatanggap yung living water dahil meron pong pangako. Maging ang mga anak mo, maging ang mga descendants mo, the streams of living water will flow sa mga tao pong ito. Brothers and sisters, the person of the promise, it is the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, kinakailangang meron po tayong malalim na kaunawaan, kaalaman kung sino si Jesus sa buhay po natin. Gaano kalalim ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesus? Gaano kalalim ang pagkakakilala natin sa Panginoon? Gaano kalalim ang atin pong pagtanggap sa Kanya pong mga salita? Kapatid, kaibigan, napakahalaga po na maunawaan natin. Point number 1, the person of the promised. Minsan may mga pangako na narinig po tayo. Minsan pinangakuan tayo ng mga kapatid natin. Pero alam mo, may mga kapatid ka na pag nangako, talagang huwag mo nang asahan. Talagang hindi darating. Pero may mga kapatid kapag nangako, talagang kahit anong mangyari, ibibigay nila yung pangako nila. Meron po ba tayong ganyan sa family? Meron pa kasi yung mga kapatid natin sa flesh na kapag nagsabi yan, nakakalimutan nila agad. Pero may mga kapatid tayo na kapag nangako, talagang aasahan mo yan. Pag sinabi niyang bibigyan ka ng sapatos, siguradong sapatos yung darating. May mga kapatid po kasi tayo, kapag nangako ng sapatos, at dumarating tsinelas. Hello, may kausap pa rin ba ako? Kaya kapag may nangangako, kinakailangan, tingnan mo kung ano yung personality nung nangangako. At ang mga pangako ng Panginoon, ang pangakong Panginoon ay dumating. At ito po yung persona. It's the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Panginoong Jesus. Okay. Gaano po ba kalawak ang pangako na ito? Number 2, the breadth of the promise. Kanino po ba ibinigay ang pangako na living water? Jesus' offer is open for all. Sabi nga po natin, all. Ang pangako po na ito, yung living water po na ito ay para sa lahat. Pwede po ba natin balikan yung John chapter 7, verse 37? Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink." Gaano kalawak yung pangako nung sinabi niyang, anyone who is thirsty. Hindi lamang para sa mga taga-Israel, hindi lamang para sa mga taga-Jerusalem, kundi sa lahat ng tao, maging ang mga taga-Egypt, ay binigyan ng pagkakataon. And mind you, my brothers and sisters,
na-extend maging sa mga taong nagtatangka, nangangarap pumatay sa Panginoong Hesus, ibinigay ang pangarap na ito, ang pangako po na ito. Na maging yung mga persecutor ng Panginoon, pwede palang tumanggap ng living water. Can I hear amen? Kahit yung mga makasalanan, tumanggap ng living water. Maging yung magnanakaw na kasama ng Panginoon na napako sa krus, inofera ng living water. Now, 1 Timothy chapter 1, verse 15. 1 Timothy chapter 1, verse 15. Can we read it aloud? Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners. Sabi po ni Paul, of whom I am the worst. Si Pablo na pumapatay ng tao, si Pablo na persecutor ng mga believers nung panahon niya, ay nagsabi, sinulat po ito ni Timothy, a trustworthy saying that deserves full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Ganun po kalawak ang pangako ng Panginoon. Can I hear amen? Ang dami niyang gustong bigyan ng living water. Malala niyo po ba yung babae sa balon? Sa Jacob's well. Ilan ang naging asawa niya? Pero alam mo, ang babae po na ito ay notorious. Pinangingalaga ng lahat. Dahil bukod sa siya po ay nangangalunya, ang babae pong ito, chismosa di primera, apera, kaya nga po, iniiwasan siya ng tao. Pero nung nagkaroon siya ng tagpo sa Panginoon, can you give me water? Sabi ng babae, isa kang Hudyo. Walang ugnayan ang bayan mo at sa amin. Hindi tayo magkapareho. Hindi kita bibigyan ng tubig. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung alam mo lang kung sinong kausap mo, kaya kitang bigyan ng buhay, kaya kitang bigyan ng tubig ng buhay. Sabi ng babae, saan ka naman kukuha ng pansalok? Pero alam mo, ganito po kalawak yung pangako ng Panginoon. Hindi lamang para sa mga piniling tao ng Diyos ang Israel, pero kayang yung ibigay kahit sa pinakamakasalanang tao na si Pablo, sabi ng 1 Timothy chapter 1 verse 15. Yung babae na nakailan ng asawa, pero sabi po ng Bible, nung tinanggap niya po ang living water, sabi nga po natin, living water, dali-dali po siyang umalis. At yung living water na kanyang tinanggap, pumunta po sa kapitbahay at sabi niya, meron akong nakilala, meron akong nakausap, nagbigay ng living water sa akin. And she started to testify about the Lord Jesus Christ. At isipin mo kapatid, kaibigan, nung tinanggap ng babae ang living water po na ito, streams of living water came out from her. Can I hear amen? Can I hear amen? So lahat ng tao ay po pwedeng mabigyan, mag-benefit sa pangako pong ito. Extended even to Paul. So everyone need to come to Jesus and drink. Kahit ikaw na nakikinig sa araw na ito.
kinakailangan mong lumapit kay Jesus at uminom ng tubig na ito. Because you need to drink that living water. No one excluded. Walang tatanggihan. Ako nga na dating adik, ako nga na dating walang pag-asa nung naranasan kong makainom sa living water po na ito. My brothers and my sisters, it is a great joy na sasabihin ko po sa inyo ngayon. Wala akong karapatan na mag-preach ng word sapagkat hindi naman ako ganun aral sa salita ng Panginoon. But just because of the living water na ito, na tinanggap ko noong 1984, that living water ay araw-araw kong iniinom, araw-araw kong nararanasan. That's why that living water ay naibabahagi ko sa ibang tao. Kung lalapit ka sa Panginoon, tatanggap ka ng living water po na ito. And that living water, you will also give it to others. Can I hear amen? Revelation chapter 22, verse 17. Revelation chapter 22, verse 17. Napakahalaga po itong mga talata na babasahin natin. The Spirit and the bride say, "Come, and let the one..." Okay, nandiyan na. Can you read it aloud? The Spirit and the bride say, "Come, and let him who hears say, Come. Whoever is thirsty, let him come. And whoever wishes, let him take the free gift of the water of life." Lahat ay po pwede pong tumanggap. Pero ang lalapit, sila lang ang makakatanggap. Can I hear amen? The Spirit and the bride say, "Come." And let him who hears say, "Come." Whoever is thirsty, let him come. And whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. It is a free gift na hindi mo kailangang bayaran. Ito po ay pwedeng tanggapin ng kahit na sino. So anyone can receive. So ganyan po kalawak. Kasi ang alam po ng marami, hindi ako tinawag para sa ganyan kasi hindi naman ako pastor, hindi naman ako tinawag. That's not my calling. Ang alam po ng iba, ang living water ay para lamang sa mga pinili. No. Para lamang sa ilang tao, hindi rin. Para lamang sa mga matitino, hindi rin. Para sa mga galing ng Bible school, hindi rin. Everyone ay pwedeng tumanggap nito pong promise po nito. Kahit ikaw na nasa iyong tahanan, kahit ikaw na hindi mo alam kung saan ka patungo ngayon, tinatawag ka ng Panginoon. Kahit ikaw, nakagagawa mo pa lamang ng kasalanan, nais kang tawagin ng Panginoon. At tinatawag ka ng Panginoon sa mga panahon na ito. Ikaw na nanlalamig. Ikaw na iniwan mo ang calling mo. Dahil sa palagay mo ay wala ka ng karapatan na mangaral ng salita ng Panginoon. God is calling you.
And the Spirit and the bride is saying to you right now, come, receive the free gift of the water of life. Pangatlong punto sa atin pong pinapag-aralan, the condition of the promise. Ano po ba yung kondisyon para tanggapin ang living water po nito? Isa lamang po ang requirement. You must be thirsty. Sabi po ng John chapter 7, verse 37, ano sabi ng Bible? If anyone is thirsty, let him come to me and drink. This is the only condition. Kung nais po nating tumanggap ng living water, see to it that you are thirsty. Amen. Hindi ka naman iinom ng tubig kung hindi ka nauuhaw di ba? Pero ito po ngayon ang problema sa maraming mga Kristiyano. Dahil sa dami ng kanila pong mga iniinom ng kung ano-ano. Hindi na po nila ramdam ang thirst nila sa Panginoon. Because people are so busy of so many things in this world. Na imbes sana tubig ang inumin, anong iniinom? Soft drinks. Kaya kapag ka po nagkasakit na, ang tanong, bakit ako nagkasakit? Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw, anong iniinom mo? Yung iba naman, tamad uminom kasi ayaw umihi. Lalo paggabi. Pag pumunta sa doktor, ay kulang ka sa tubig, kailangan mong uminom. Ay dok, hindi ako naiinom eh. Alam mo, ito po maraming problema sa mga Kristiyano ngayon. Gusto nilang maranasan si Jesus. Gusto nilang maranasan ang blessing. Pero ang tanong, nauhaw ka ba sa presensya ng Panginoon? 3 buwan ka nang hindi umattend. Isang dekada ka nang hindi nagbasa ng Biblia. Nakikisakay ka na nga lang sa prayer sa kainan eh. Kasi kapag ikaw lang, hindi ka na nanalangin bago kumain. Pagkatapos gusto mong tumanggap ng blessing? Pagkatapos gusto mo lagpasan ka ng COVID? Meron po ako nabasang post kahapon at natawa po ako. Walang ginawa kundi uminom at manigarilyo. Pagkatapos nung nagsakit, humihingi ng kagalingan mula sa Panginoon. Di ba kawalang hiyaan? Gusto mo tumanggap ng blessing, pero pati ikapu mo, mukhang hindi mo na maibigay. Pasensya na ho. Pero alam mo, mukhang hindi ka na nga uhaw sa presensya ng Panginoon. Dahil ang mga taong nauuhaw, ginagawa ang lahat ng paraan upang sila ay makainom. Can I hear amen? Yung nga mga lasenggo nakakatuwa sila. Nung nag-declare ng liquor ban, walang nag-inom. Abay, nung nilift ang liquor ban, pumila agad sa tindahan at nang makabili.
baka maubusan. Ay yun ang thirst. Obey your thirst. Pero usapang Kristiyano po tayo. Ikaw ba? Marami po sa mga Kristiyano ngayon, hindi lang makatanggap ng message mula sa kanilang girlfriend, ikamamatay nila. Kumusta ka naman? Tumanggap ka na ba ng fresh revelation from the Lord? Hindi na po napapag-usapan minsan ito sa church. Pero ibalik po natin ang sarili natin sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Lalo na po sa mga panahon po na ito. Ang buhay ay hindi po ganon. Wala pong kasiguraduhan. Sa kamay lamang ng Panginoon, merong kasiguraduhan. Kung nais po nating maranasan ng Panginoon, kung nais po nating maranasan ang pagpapala ng Panginoon, at nais po nating maranasan, yun pong empowering of the Holy Spirit in our lives, especially to us Christians. Today, listen very carefully. There is only one requirement para po matanggap po natin yung living water na pangako ng Panginoon. You must be thirsty. You have to be thirsty for God. Yung parang hindi ka mabubuhay sa isang araw na hindi mo naranasan ang pagpupuspos sa iyo ng Panginoon. Yung hindi ka mabubuhay kapag isa-isang araw ay hindi mo naranasan ang yakap ng Panginoon. Brothers and sisters, ito po yung thirst. Ito po yung uri ng kauhawan na nais ng Panginoon. Revelation chapter 22 verse 17. 22 verse 17. Hallelujah. The Spirit and the bride say, "Come," and let him who hears say, "Come." Whoever is thirsty, let him come, and whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. Ito po yung ino-offer ng Panginoon. The Spirit letter, capital letter S, the Holy Spirit, the bride. Alam niyo mga kapatid, nag-aalok ang Panginoon ng kanyang living water. Kung noong siya ay nag-attend sa Feast of Tabernacles sa Jerusalem, at nakita po niya yung mga tao, yung itsura po ng mga tao, they are in the temple but they're very dry spiritually. Kaya nga nagsasalok ng tubig para po ilagay sa altar. Dahil mukhang wala na pong presence ang Panginoon sa altar na ito. And so Jesus Christ went up and shouted at binanggit niya, "I am the living water." Pero alam niyo, mga tao ng panahon na yan, wala po silang thirst sa Panginoon. Dumating na yung Messiah pero hindi po nila naramdaman. Hindi na po nila na-notice, hindi na po nila in-acknowledge. Sapagat wala na ho doon yung thirst. Imagine, ito po yung mga tinawag na pinili ng Panginoon. Pero tinatanggihan ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga po sabi ni Jesus, "Jerusalem, Jerusalem, kailan ba kita mayayakap?" At nakakalungkot sa mga panahon po nito, ang dami na po mga Kristiyano ngayon, hindi na po ganun hindi na po sila ganun kauhaw sa presensya ng Panginoon. But thank God, kahit po online ang gawain, marami pa rin hong nandun ho yung excitement nila na mag-aral ng salita ng Panginoon. Kahit sa online prayer meeting, nandun po sila nag-a-attend sa prayer meeting po na ito. Brothers and sisters, it is a sign of thirst na meron po tayo.
Marami po tayong mga verses na babasahin dahil napakahalaga po kasi ng topic po na ito. Come all who are thirsty, come to the waters, and you have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Abay, matindi pala yung paglapit sa Panginoon, ano? Come all who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Marami pong mga benepisyo ang paglapit sa Panginoon. Kaya po pala sinabi niya, kapag ikaw ay uminom sa tubig na ito, mapupuspos ka sa iyo. Kinokonek ko po yung sinasabi ng Panginoon sa Isaiah 55 verse 1. Come, all who are thirsty, come to the waters. Kapag ikaw ay napuspos ng tubig ng Panginoon, and that is the Holy Spirit, kahit wala kang pera, makinig ako kayo mabuti, according to Isaiah 55 verse 1, kahit wala kang pera, kaya kang busugin ng Panginoon. Magkakaroon ka sapagkat yan ang pangako ng Panginoon. Can I hear amen? Kaya nung po nakita ko ito, wow, sabi ko ganun pala. Meron pa po palang additional na blessing ang Panginoon. Remember the water, it talks about the Holy Spirit. Can I hear amen? And the Holy Spirit reveals all things. Kahit wala kang pera, kapag nasa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon, God will give you the wisdom kung paano po tayo mag-acquire ng wealth. At yung wealth po na ito ay walang idadagdag na sakit ng ulo sa iyo. Buy wine and milk without money and without cost. Dahil kapag lumapit ka sa Panginoon, lahat ng pangangailangan mo, alam ng Panginoon. At kapag ikaw ay aalis sa presensya ng Panginoon, dala mo, bit-bit mo ang package of blessing. It is because God wants to complete your joy. Can I hear amen? Psalm 42 verse 1. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. Ito po ang naisaad sa Book of Psalm. Okay? As the deer panteth for the water, hinahanap po ng ugsa, ng usa ang tubig upang doon siya'y makainom. Kinakailangan niyang akyatin ang mga bundok, kinakailangan niyang tawirin ang mga batis, kinakailangan bayaran niya yung presyo sapagkat gusto niyang makainom. In Psalm 63 verse 1, excuse me, Psalm chapter 63 verse 1, can we read it? O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you in a dry and weary land where there is no water. Alam niyo si David, ganun na lamang siya kasigasig hanapin ang mukha ng Panginoon. Ganun siya kasigasig na hanapin ang presence ng Panginoon. Kaya nga po, isa sa kanyang awit, isa sa kanyang panalangin, ang nakakatuwa, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. Hindi lamang yung kanyang kaluluwa naghahanap sa Panginoon, pati ang kanyang katawan, hanap niya ang Panginoon. Amen. Can I hear amen?
Soul, body, and spirit, kailangan niya ang Panginoon. I thirst for you. Hindi po yung nais ng laman, hindi po yung nais ng kanyang isip, hindi po yung panlasa niya lamang. Pero matindi ang pangangailangan niya sa Panginoon. Alam niyo kapatid kaibigan, ito po ang importanteng maunawaan ng tao sa Diyos. Ang atin pong pangangailangan sa Panginoon. In a dry and weary land where there is no water. Sinasabi po ni David, hari na po siya nung panahon. Marami na siyang nagawa, marami na po siyang na-accomplish, marami na siyang naging karanasan. Pero alam mo, dumating sa buhay po niya na ang mundo ay parang walang kwenta. Sanay siya sa gera, pero pati ang kanyang biyenan gusto siyang patayin. Marami siyang kayamanan, pero mukhang hindi na siya nasasatisfy sa kayamanan na meron siya. Sinasabi ko po sa iyo, mahiga ka man sa pera sa mga panahon na ito, kung walang Panginoon sa buhay mo, your money is useless. Marami po tayong mga nakikita ngayon na mga comments sa Facebook. Mga mayayaman na nagkaroon ng COVID. Pero alam mo, ang nakakalungkot, namatay na mag-isa. Nung nilibing, dali-dali pang inilibing, namatay na walang prosesyon. Walang kwenta ang lahat ng yaman na ito. Brothers and sisters, today I want to remind you, lahat ng yaman natin mabuti yan, pero wala ang presensya ng Panginoon, ang lahat ng ito'y walang saysay. Marami pong mga kaalaman, may mga insurances. Some of them are doctors. Mga kilala, mga tanyag. Pero ano nangyari nung tinamaan ng COVID? Meron po bang nagawa? Ang kanilang yaman, ang kanilang propesyon? Pare-parehong namatay ang tao. Mayaman, mahirap. Walang saysay ang kayamanan. Kaya nga po sabi ni David, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry and weary land where there is no water. Sa mga panahon na parang wala ng kasiguraduhan. Sa mga panahon na tigang na ang lahat. Sabi po ni David, ikaw lamang ang hanap ko, Panginoon. Kapatid, kaibigan, matuto po nating hanapin ang mukha ng Panginoon. Napakahalaga po na maunawaan natin ang bagay po na ito. You need Jesus. You need the water of life. Sabi po ng Revelation chapter 21 verse 6, Revelation 21 verse 6, letter B. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life. Sa ibang translation, ganito po ang nababanggit niya, I will give to the one who thirsts from the spring of the water of life without cost. Kay sarap malaman, kapatid, meron pong Panginoon na nangako. Makita niya lamang yung thirst natin. Yung paglapit mo sa Kanya. Naluha po ako kahapon. Meron po akong kausap. Pastor, pwede na bang magsimba? Sabi ko, pwede.
Basta above 18 ka. At saka hindi ka above 65. Sabi ko, bakit? Kasi sabi niya, yung asawa ko, ang tagal nang gustong magsimba. Kaya lang, dahil sa problema, hindi kami makalabas-labas. And you know, parang gusto niya magsimba. E tuwing kakain ho kami. So, siyempre, kausap ko po sina Ruth, sina Chris. Bubuksan na ba natin ng church? So, sumagot si Claire. 30% pero dapat vaccinated. Ganon din ho si Ruth. Matindi ang IITF 1611. Sabi ko, buksan na natin ang simbahan. Ang daming nagte-text sa akin, gusto na po nilang magsimba. But of course, lagi po nating sinasabi sa kanila yung protocol. Pero alam mo, dito ko po nasukat. Dito ko po nasukat yung thirst ng marami sa presence ng Panginoon. Sabi ko sa kanila, di bale, meron naman tayong online. Sagot ng iba, pastor, iba po yung on-site. Pero meron naman pong iba, natuwa ng walang on-site. Kasi, natuwa na rin sila na hindi na po nag-attend. But mind you, brothers and sisters, it's not about the church. It's all about Jesus. You need God. Ipakita ho natin sa Panginoon gaano po ba tayo kauhaw sa presence niya. And I'm telling you, kapag nakita ng Panginoon ito, He will give the living water to you. And that living water, pag tinanggap po natin at napuno po tayo, that living water will flow from within us. Then, you will be a blessing to your family. You will be a blessing to the marketplace. You will be a blessing to many people. Can I hear amen? Simplicity of the promise. Bakit po ganun kasimple? Simple lang ang pagtanggap. Ano sabi niya? To receive the living water, come to Jesus and drink. As simple as that. The simplicity of the promise is to receive the living water, come to Jesus and drink. Hindi po niya sinabi, if anyone is thirsty, let him join the church, get baptized, take communion, do penance, give money to the church. At pagkatapos you'd receive the living water. Wala hong ganong usapan. Napakasimple po nung sinasabi ng Panginoon. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Basahin nga po natin ulit yung text natin, John chapter 7, verse 37. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. As simple as that. Pero sa mga panahon po nito, kanino po ba lumalapit ang tao? At ano ang iniinom mo? Ano yung pinapapasok mo sa isip mo, sa puso mo? Ano yung tinetake mo araw-araw? Nakikita ng Panginoon kung paano tayo lumalapit sa Kanya. It implies yung personal relationship natin sa Panginoon. Parang tayo ng mga tatay. Ano? Minsan may mga panahon na yung mga anak ho natin lapit na lapit sa atin. Di ba? Pero lalo na pagka mainit, napapatu. Minsan may mga tatay, di ba? Lapit ang lapit ang mga anak natin. Natutuwa tayo. Pero kapag yung mga anak natin hindi na lumalapit sa atin, mag-isip ka.
Baka may nakitang ibang tatay. O may iba nang nilalapitan. But you know, tayo, alam mo, sa Kanya nang galing yung hininga. He breathed the breath of life to the nostril at nagkaroon ng buhay ang tao. Di po ba dapat ang tao lalapit sa Panginoon? Can I hear amen? Kanino ka lalapit? Sa Panginoon. Mahirap bang lumapit sa Panginoon? Nakakalungkot isipin. Ang dami pa mga tao nag-e-enjoy ng buhay. Kapag sila ay nasa ICU na, tsaka lamang tatawag ng mga tao na maglalapit sa kanila sa Panginoon. But I'm telling you, it's too late. Yes, they may be saved by the bell o tinatawag po na last 2 minutes na buhay. Pero napakahalaga ng paglapit mo sa Panginoon. Amen. Pastor, ang hirap lumapit sa Panginoon eh. Lalo na kapag nag-enjoy ka sa world. Ang hirap lumapit sa Panginoon. Lalo na kung marami kang mga extra baggages. Ang hirap lumapit sa Panginoon. But if you really want to drink of that living water, come to Jesus. Come to the very presence of God. Can I hear amen? Can I hear amen? Bigyan ko ng magandang example. Yung lalaki, pagod na pagod sa trabaho. So, nagtatrabaho siya sa gitna ng napakainit na panahon. At pagkatapos, yung kanyang asawa nagdala ng malamig na juice. Yung pinapawisan ng pitcher. At sabi niya, come and drink. Walang any requirement. Amen? Hindi naman kailangan sabihin sa'yo, maligo ka muna bago ka uminom. Hugas ka muna ng kamay bago uminom. Pero alam niyo yung mga tao, lalapit at iinom. Walang usapan, walang kondisyones, lalapit ka sa babaeng ito sapagkat gusto mong uminom. Ganun lamang ho kasimple ang paglapit sa Panginoon. Can I hear amen? Today, come to Jesus. Napakasimple ng paglapit sa Kanya. Call upon the name of the Lord. Last point na gusto ko pong maunawaan natin before we close. The supplier of the promise, the Holy Spirit, dwelling in each believer, supplies us with every spiritual need. According to John chapter 7, verse 39, by this he meant the Spirit whom those who believe in him were later to receive. Up to the time the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. May pangako ang Panginoon kapag siya ay na-glorified, umakyat na siya sa langit, the Spirit will come. Hindi po sinasabi dito na walang Holy Spirit. The Holy Spirit is already there. Since the beginning, can I hear amen? Sa Genesis chapter 1 verse 2, nung ginagawa pa lamang ang creation, the Holy Spirit is already there, moving over the waters in the creation. Pero yung sinasabi po ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, the Holy Spirit will come. Kapag ang Panginoon ay umakyat na sa langit, ipapadala niya ang Holy Spirit. Yun yung nangyari sa Acts chapter 2 when the believers received the Holy Spirit. Kailangan pa ba ng panibagong Pentecost? Tapos na yung Pentecost. Dumating na ang Holy Spirit. Ang kailangan lamang natin gawin, lumapit sa Panginoon and ask for the living water. And that Holy Spirit will come into our life, and that Holy Spirit will fill us, and that Holy Spirit will perform
signs and wonders in our lives. Ano pong result nito? Spirit-filled life. Kung ano ang pumupuno po sa atin, yon ang lumalabas sa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? Kapag napuno ka ng galit, lalabas sa mukha mo yan. Paano mo nasabi, Pastor? Yung noo mo nakakunot. You're frowning. Expression ng face mo, alam mo may galit ka. Kapag puno ka ng kasiyahan, kapag kontento ka sa buhay, lalabas sa mukha mo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, lalabas sa mukha mo kung ano ang pumupuno sa'yo. Pag may sakit tayo, di po ba? Pag napuno ng sakit ang mga katawan natin, lumalabas sa mukha natin yan. Pag ako po'y pumupunta sa doktor, meron yung iba-ibang expression ng mukha, doon mo daw malalaman kung gaano kalalim yung sakit. Nung araw po kasi wala pang camera yung phone ko eh. Pero pag nagpa-check ako ulit, pipicturean ko, ipakita ko sa inyo. Pero pag napuno ka ng Holy Spirit, hindi mo may kakailan. Lalabas at lalabas sa iyo. Ano sabi po ng Bible? You will know them by their fruit. So brothers and sisters, today what I'm telling you, we need the Holy Spirit. We need the promise. Kailangan po natin, ito pong sinasabi po ng Panginoon na ito, the living water. Now imagine, ilan tayo ngayon dito sa loob ng church? If all of us will drink on this water, at kapag tayo po ay napuno, sabi po ng Bible, when we go out, when we go home, dala na natin yung living water, lalabas sa atin. Now, can you imagine, ilang tao kaya ang tatanggap ng living water na nasa atin? At alam nyo, maipapasa lamang ang lahat ng yan. Kapatid, kaibigan, ikaw na tumanggap ng salita ng Panginoon sa araw na ito, I want to tell you, tuyong-tuyo na ang napakaraming lugar ng napakaraming mga tao sa mga panahon na ito. Thank God, nung Feast of Tabernacle, when Jesus spoke the word, anyone who is thirsty, come and drink of the living water. And when you drink that living water will come out from within us. Brothers and sisters, you need the living water so badly. So today, tayo po ay lalapit sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, gaano mo kailangan ng living water po nito? Can I hear amen? Shall we bow our heads? Hallelujah. Lord Jesus, come. Move in our midst, oh God, in your own very special way. We need you, Holy Spirit. We need you, Lord. Shakana rababababababahaya. La ramakana ramasuku la rabakanya ramashya la rababababahaya. Today, alam ng Panginoon ang bawat pangangailangan ng tao. Saan ka man naroon ngayon, just come to the presence of God.
music team will sing this song. But I want you to listen to the invitation of God. Come to His very presence. Bring Him your life. If you feel that you're so dry, take more. Ask for more. In your own words, pray to Jesus. God is calling you. Anyone who is thirsty, come. Drink on the living water. Ooh, lover of my soul. For the Lord is holy. For the Lord is worthy. For the Lord is lovely. Lover of my soul. For the Lord is holy. For the Lord is worthy. For the Lord is lovely. Lover of my soul. Just come to Jesus. For the Lord is holy. For the Lord is worthy. For the Lord is lovely. Lover of my soul. For the Lord is holy. For the Lord is worthy. For the Lord is lovely. Lover of my soul. Lover of my soul. Only the keyboards, only the keyboards. Now I want you to ask for more. Holy Spirit, come. Fill every soul. Fill every spirit. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ask for more. More, Lord, more. Shalaya. La 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 la. Hey, la 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 la. Ask for more. La 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 la. La 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 la. More. La 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 la. Yeah, hallelujah. Drink more. Take more. Hallelujah. Shakala rababababababahaya.
Let your Holy Spirit come, Lord. Move in your own very special way. Lord God, hallelujah, I pray. Send forth your Spirit, O God, in their homes right now. Touch everyone, touch every soul, touch every spirit. More, Lord, more. Fill your people now. Oh, fill them, Lord. Fill your people, God. For the Lord is lovely, the lover of my soul, lover of my soul. Can just come on. Allow God to embrace you right now. Let that touch, Lord, hallelujah, come into their lives. Touch them, Lord God, in Jesus' name. Holy Spirit, I pray, fill your people, oh God. Call upon His name. Ask for more. Drink more. Take more. Hallelujah. Oh, Jesus. Panginoon, punuin mo ang bawat tahanan sa araw na ito. Oh, hallelujah. Punuin mo, Panginoon, ang bawat puso. Fill your people, oh God. Ooh, for the Lord is lovely, lover of my soul, lover of my soul. Come on, can we all rise and lift your hands now? Hallelujah. For the Lord is holy, holy. For the Lord is worthy. For the Lord is lovely, lover of my soul, lover of my soul. Allow Jesus to love you, to embrace you, and to fill you. For the Lord is holy. Oh, holy, holy God. You are worthy. For the Lord is lovely, lover of my soul, lover of my soul. Yes, hallelujah. For the Lord is holy. For the Lord is worthy. For the Lord is lovely, lover of my soul, lover of my soul. Today, just allow the lover of your soul to touch you. Come on. Just allow the lover of your soul to embrace you. Allow Jesus, the lover of your soul, to speak to you. Yes, He loves you, lover of my soul. Come on. God is doing something. God is doing something very special. Even in your homes, God is touching you now. Receive the touch. The lover of your soul is touching you.
Jesus, Jesus. Yes. Sing it. Lover of my soul. Lord, we thank you for today. You have given your word, and we receive it today, oh God. As the deer pants for the water, so my soul longs after thee. Salamat, Panginoon, sa kauhawan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa kauhawan na makita, Panginoon, ang iyong glory. Salamat, Panginoon, for you have given us, O God, that thirst. At hindi mo kami binigo, pinuno mo kami sa araw na ito, Panginoon. And I pray, Lord, today, ang bawat kamay na nakataas sa iyo, abutin mo sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. May you fill them, O God, with that living water. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Fill them, Lord. And Lord, let every dry ground right now ay mapuno, Panginoon, with that living water. Fill every family, O God, with the living water. Fill, Lord, hallelujah. Mula, Panginoon, sa pinakapanganay, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Let them experience the infilling of your Holy Spirit. Embrace them, Lord. Touch them. And let there be healing, O God, in their soul, body, and spirit today. In Jesus' name. Dalangin ko nga po, Panginoon, maging sa mga kapatid namin na nakaratay ngayon sa banig ng karamdaman, heal them, touch them, and heal them, Lord. Lord, nasa hospital man o nasa ICU, saan ka naroon, I speak healing in your life right now in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. And I speak blessing, O God, upon every relationship sa bawat tahanan. Lord God, I pray for the Spirit to flow in them. Let that power, O God, let that living water flow in every home. In the name of Jesus, in the name of Jesus, let that living water flow, O God, from within every soul who receive your word today, and let them be a blessing even to the marketplace. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, today, we thank you for that grace, for the word. We thank you, God. We receive it. And we receive it. And now, Lord, I pray, open the floodgates of heaven and start to pour out, oh God, all the needs of your people be met in the name of Jesus today. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat sa great supply na pinagkaloob mo na, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na tumawag sa iyo. And so, Lord, as we close ito pong gawain po na ito, Lord, I pray, may you be with us for the whole week. At ayan mo mga po, Panginoon, maranasan namin ang living water po nito. And that, Lord, today we receive the word and we receive that living water. Now, oh God, allow us to share that living water that we receive today. To you we bring back all the praise, all the glory. To you, oh God, lover of our soul. And everyone will say, Amen. God bless you and see you next week.